Eto mga idol, opisyal nang pinapirma ng Denver Nuggets ang 6-time NBA All-Star na si DeMar DeRozan sa isang 1-year veteran minimum contract. Isang napakalaking dagdag pwersa nito sa opensa ng Denver. Naitawid ito ng front office matapos ang kanilang pagpapakawala kay Peyton Watson sa pamamagitan ng trade. Dahil doon mga idol, nakatipid ang koponan ng malaking budget habang nakakuha pa sila ng isang tunay na steal player, isang veteran scorer na kaya magsumite ng halos 18 hanggang 20 points per game. Panalong panalo ang Nuggets dito mga idol, isang certified mid-range master ang idagdag mo sa powerhouse score ni Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon at Christian Braun. Napaka-solid na upgrade nito para sa championship aspiration ng Denver. Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ano nga ba ang eksaktong magiging epekto ni DeRozan sa sistema ng Denver. Saan ba siya posibleng ipwesto? Magiging starter ba siya o pamumunuan niya ang second unit bilang instant 6-man? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, noong nakaraang 2025-26 season kasama ang Sacramento Kings, naglaro si DeRozan ng 77 games at umaverage ng 18.4 points, 4.1 assists, 2.9 rebounds, 1 steal, shooting almost 50% at naglalaro ng 31.2 minutes per game. Well, dito pa lang mga idol, ipinapakita niya na hindi pa rin bumabagsak ang kanyang physical conditioning. Bagamat bumaba ng bahagya ang kanyang kabuuang puntos kumpara sa kanyang peak years sa Chicago o San Antonio, nananatiling napakataas ng kanyang scoring efficiency mga idol. Nagkaroon siya ng 49.7% field goal percentage, napakataas na marka para sa isang perimeter player na karamihang tinitira ay contested jump shots. Nagkaroon din siya ng 86.8% free throw percentage. Nananatili siyang isa sa pinakamagaling kumuha ng foul at magpasok ng free throw sa clutch moments. Mayroon ding 4.1 assists per game. Patunay lang yan na hindi lang siya purong scorer, kundi isa ring secondary playmaker na marunong magbasa ng depensa kapag dumarating ang double team. Well, ngayon ang tanong, paano papasok si DeRozan sa sistema ng Denver? Ang pamunahing suliranin ng Denver Nuggets sa mga nakaraang taon ay ang tinatawag na Jokic-less minutes. Ang mga minuto kung kailan nagpapahinga sa bench ang kanilang 3-time MVP na si Nikola Jokic, sa mga sandaling yon madalas nagkakaproblema ang opensa ng Denver mga idol. Ngayon, posibleng maging sagot dito ang pagpasok ni DeRozan. Sa pagdating ni DeRozan, nakakuha ang Denver ng isang babalasa sa depensa kapag nakaupo si Jokic. Si DeRozan ay may kakayahang umawak ng bola sa isolation situations, mag-operate sa mid-post at gumawa ng sarili niyang puntos nang hindi umaasa sa sistema ng iba. Kapag sabay namang nasa loob ng court sina Jokic at DeRozan, magiging nightmare ito sa depensa ng kalaban mga idol. Una na dyan, high-low at cutting actions. Si Jokic ang isa sa pinakamagaling na passer big man sa kasaysayan ng NBA. Samantalang si DeRozan naman ay isa sa pinakamagaling mag-cut papunta sa ring ng walang bola. Pangalawa ang mid-range threat. Kapag nag-collapse ang depensa kay Jokic sa ilalim, si DeRozan ay may 49.7% efficiency mula sa mid-range zone. Hindi siya pwedeng iwanan ng depensa mga idol dahil automatikong puntos na ito para sa Denver. At sa mga tight games o playoff matchups na kung saan nagiging mabagal at physical ang laro, napakahalaga ng manlalarong kayang kumuha ng foul at gumawa ng sariling tira sa mid-range. Dito kilala si DeRozan bilang isa sa pinakamatibay na clutch performer sa liga. Ngayon mga idol, ito ang isa sa pinakamalaking tanong ng mga fans. Magsisimula ba si DeRozan sa starting 5 o pamumunuan niya ang bench o second unit? Well, sa ilalim ng bagong head coach ng Denver na si David Adelman, mukhang mas lohikal at balanse na magsimula si DeRozan mula sa bench mga idol bilang 6-man o primary bench option. Bagamat maaari pa rin naman siyang pumasok sa closing lineup sa huling minuto ng laro. Well, heto ang posibleng starter at backup ng Nuggets this upcoming season mga idol. Ang point guard starter nila ay si Jamal Murray pa rin mga idol. Siya ang pangunahing scorer sa backcourt at katuwang ni Jokic sa pamamahala ng laro. Ang kanyang backup si Tyus Jones, isang napakalaking upgrade bilang backup point guard. Si Tyus Jones ay kilala sa buong NBA sa pagkakaroon ng pinakamagandang assist to turnover ratio. Maaasahan siya magpapatakbo ng bola kapag nagpapahinga si Murray. Sa shooting guard starter naman si Christian Braun, ang young high energy perimeter defender na nagbibigay ng kinakailangang bilis at rim pressure sa starting unit. Ang kanyang backup naman ay posibleng itong si Julian Strawther o Looney Walker. Sila ang nagbibigay ng instant 3-point shooting at athleticism mula sa bench. Sa small forward naman ay itong si Cameron Johnson. Siya ang nagpapasok ng elite 3-point catch and shoot stability na nagbibigay ng space kina Jokic at Murray. At ang kanyang backup ay posibleng itong si DeMar DeRozan. Dito gagamitin si DeRozan mga idol. Siya ang magiging go-to scorer ng second unit at kapag nagpapahinga ang mga main guys, siguradong itong si DeRozan ang aasahan sa opensa. Sa power forward si Aaron Gordon, ang defensive anchor at rim protector sa forward position na eksperto sa lob catches mula kay Jokic. Ang kanyang backup ay itong si Spencer Jones na nagbibigay ng haba at depensa para sa rotation. At sa center position ng starter nila syempre si Nikola
Nikola Jokic, ang undisputed hub ng buong Denver Nuggets basketball operation. Well, dito sa kanyang backup mga idol, dahil wala na si Valanciunas, ay papalitan ngayon ni Marvin Bagley. Si Bagley ang magbibigay ng rebounding at interior scoring. Well, kahit na napakaganda sa papel ng pagkakakuha kay DeRozan mga idol, may ilang tactical concerns na kailangan balansehin si head coach David Adelman. Una na dyan mga idol ang issue sa 3-point spacing. Si DeMar DeRozan ay kilala bilang mid-range player at hindi volume 3-point shooter. Kapag sabay silang nasa floor ni na Aaron Gordon at Nikola Jokic, maaring maging masikip ang shaded area. Kaya kailangan palibutan si DeRozan ng mga shooters tulad ni na Cam Johnson, Julian Stroughter o Tyus Jones upang manatiling bukas ang daanan para sa kanyang mid-range drives. Pangalawa, perimeter defense. Sa edad na 37 years old, hindi na inaasahan si DeRozan na magiging lockdown defender sa pinakamabilis na guards ng kalaban. Pero dito papasok ang tulong ni na Christian Brown at Aaron Gordon sa starting unit at ang versatility ni Spencer Jones sa bench upang takpan ang defensive matchup. Ngayon mga idol, para sa mga nagtatanong, paano nakapagdagdag ang Denver ng isang high caliber scorer kung lagpas na sila sa second apron? Well, pasadahin natin yan mga idol. Well, una na dyan ang veteran minimum exception. Pumirma si DeRozan ng kanyang kontrata sa Denver noong Biyernes, August 21, 2026. Bago ang signing na ito, ang Denver Nuggets ay nakapwesto pa rin ng lagpas $3.15 million sa ibabaw ng second apron. Sa ilalim ng bagong CBA, napakahigpit na mga parusa sa mga kupunang nasa second apron mga idol. Pero gayon pa man, pinayagan pa rin ng NBA ang transaksyong ito dahil sa veteran minimum exception. Kahit ang mga franchise na nasa ibabaw ng second apron ay may legal na karapatang pumirma ng mga manlalarong gamit ang isang taong veteran minimum salary para lang makakumpleto ang kanilang 15-man roster. Dahil tinanggap ni DeRozan ang minimum rate para sa kanyang ika-17 season sa liga, hindi ito blinak ng NBA. Pangalawa, ang Peyton Watson sign and trade strategy. Bago tuluyang pumirma si DeRozan, gumawa muna ng strategic move ang front office ng Nuggets. Ibinenta nila si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Ang hakbang na ito ay nagbawas ng mahigit $100 million sa projected future payroll at luxury tax penalties ng Denver mga idol. Kung hindi nila ginawa ang sakripisyong ito, magiging sobrang bigat na multa na kupunan at lalong mapaparelisa ang kanilang roster flexibility. Pangatlo, actual cap hit versus gross earnings ni DeRozan. Bagamat ang kabuuang kontrata ni DeRozan sa Denver ay nagkakahalaga ng $3.9 million, ang actual cap hit lang na mababawa sa payroll accounting ng Nuggets ay $2.45 million lang. Sa ilalim ng patakaran ng NBA, ang liga ay nagbabayad ng natitirang balanse para sa mga veteran minimum deals upang hindi ma-discourage ang mga kupunan sa pagkuha ng mga may edad na veteran players. At para sa kabuong kita ni DeRozan ngayong 2026-27 season mga idol, mula sa Sacramento Kings bago siya i-waive ng Kings noong July 6, may original siyang $25.74 million contract na kung saan $10 million dito ang partially guaranteed. Obligado ang Kings na bayaran sa kanya ang buong $10 million mga idol. Kaya ang kabuuang kita niya ay $13.9 million. Panalo pa rin si DeRozan dito mga idol. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa roster ng Nuggets sa pagdagdag ni DeMar DeRozan?